Magandang araw mga kapatid. Ito po ang ating ikalawang level o antas po ng ating pag-aaral sa discipleship lesson po natin sa ating church. So I hope excited na po kayo. Ang una po nating topic ngayon ay yung tinatawag po na sacraments. Ang tawag naman ng iba ay ordinance. So ngayon ay ating uunawain kung ano bang ibig sabihin nito. Dalawang recognized sacraments sa mga Christians, ang tawag natin ay baptism and Lord Supper. Kapag sinabing sacraments, sa history ng Christian Church ay may concern kung ano ba ang tawag sa ceremony na ito, kung sacrament ba o ordinance. Now, sa Roman Catholic theology, ang bautismo at Lord Supper ay o communion ay bahagi lamang ng 7 sacraments. Ano ba yung mga 7 sacraments na yun? Baptism, communion, confession, or penance, anointing of the sick, marriage and ordination or holy orders. So, ang tawag sa Roman Catholicism ay Christian mysteries. Kaya siya mystery dahil naniniwala sila na every time, for example, nagko-communion, yung kinakain na bread at wine na iniinom ay nagiging real blood at body ni Jesus Christ. So, yung mga element na yon ay nagiging totoo every time na kumakain sa Roman Catholic teaching po. Ang tawag nila doon ay yun yung mystery. Kaya ayaw o iniiwasan na gamitin ng mga Protestant ang salitang sacraments. Ganun po yung story niya. So, ganun din po ang mga evangelical Christian, mga born again. So, sa atin ay dalawa lamang ang considered na sacraments ng church. Ang tawag doon ay ang bautismo sa tubig at ang Lord's Supper o communion. Actually, nung nagkaroon ng Church Reformation sa pangunguna ni Martin Luther, that time separated ng Eastern churches at ang Western churches. Ang Eastern ang siyang nanatili sa tinatawag po na orthodoxy o tinatawag po ng mga sound doctrine, at ang Western naman ang siyang naging Roman Catholic. So, yun atin pong tinanggap sa Pilipinas ay galing po sa Western po yan. So, kaya marami po tayong natanggap na mga maling paniniwala at maling mga practices na naipasa sa atin noon hanggang sa ngayon. So, yung term na sacraments ay nireject ng mga Protestants dahil may connotation ito na gamit mismo ng Roman Catholic. At may mga dinagdag kasi na hindi biblical na katuruan. Katulad po ng sinasabi natin, instead ng dalawa lang, talaga yun yung inutos ng Panginoon na wag natin kakalimutan at dapat natin gawin, ay nadagdagan yun. No? Naging 7. So, ganun po. Sa Heidelberg Catechism, we define sacrament this way. Sabi po ng Heidelberg Catechism, what are the sacraments? The sacraments are visible, holy signs, and seals, appointed of God for this end, that by the use thereof He may the more fully declare and seal to us the promise of the gospel, namely that of free grace. He grants us the forgiveness of sins and everlasting life for the sake of the one sacrifice of Christ accomplished on the cross. So, ang sinasabi po ng Heidelberg Catechism, ito po ay holy signs and seals. So, ito po ay inutos ng Panginoon para gawin po ng mga Kristiyano. Ito po ay nagde-declare ng mga pangako ng Panginoon sa mga believers. So, He grant us forgiveness ng kasalanan and everlasting life for the sake of one sacrifice. Ang nagsakripisyo walang iba kundi si Jesus Christ. In the administration of the sacraments, the believer is not the star of the show. No? Every time na tayo po ay gagawin po natin ito, for example po, kapag nagpapabautismo, hindi po yung believer ang star, kundi si Jesus po yung star. Ganon din sa Lord's Supper, hindi yung believer na nagpapartake, kundi si Jesus Christ po yung pinaka-sentro. Because they testify to what He has done for us. He has earned our salvation. He has washed us with new life,
washed us with new life. He is feeding us mysteriously by the work of the Holy Spirit. No? Ang Panginoon o ang Banal na Espiritu Santo ang kumikilos sa atin at patuloy po na nagsasanctify sa atin at nagfi-feed, nagpapakain po ng mga spiritual na bagay. So, ang sacraments, mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay a means of divine grace or to be a sign or symbol of a spiritual reality. Ito po ay tanda, no? Every time, for example, baptism po, ito po ay tanda ng spiritual na realidad na ang Panginoon ang siyang kumikilos sa atin. Noong 5th century, Augustine's definition of sacrament is an outward and visible sign of an inward and invisible grace. Ulitin natin. So, ito po ay outward sign or symbol of spiritual reality or experiencing divine grace. Kumbaga, nakikita natin na tayo po ay nagpabautismo, that is outward sign or symbol of spiritual reality, surrendering ourselves to the Lord, obeying His will to us, telling the public na I'm the follower of the Lord because of the power of the Holy Spirit and by the grace of God. So, experiencing divine grace po, yun po yung spiritual reality. Experiencing divine grace. Kasi hindi naman tayo magkakaroon ng kaligtasan, hindi rin natin mauunawaan yan kung hindi tayo kinahabagan at binigyan ng Diyos kahit na hindi tayo karapat-dapat, no, ng pagpapala. So, at ang ordinance naman, pag sabing ordinance, ito yung mismong inuutos ng Panginoong Hesus para sa church. Kasi, mapapansin natin, di ba, sabi, baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. So, ito po ay kinumand ng Panginoon sa atin. At ganun din, ang Lord's Supper, na gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So, yun po yung ginawa ng inutos po ng Panginoon. At ang tawag doon ay ordinance. So, we call it ordinance because Jesus commands to do them. We call them sacraments because through them, God's blessing and grace come to us in a unique way, sabi ni Tim Keller. So, pwedeng gamitin ng dalawang terminology, sacraments and ordinance. Ang nature po ng dalawang sacraments, ang tawag sa kanila, they are both signs, tanda, and seals. Ang tawag doon ay tatak. When we say sign, we mean that baptism and the supper point to someone and something. So kapag tayo nagpapabautismo at kumakain po ng communion, it points to someone and to something. So kanino? Kanino yun pinopoint? They point to what Christ has done. And they illustrate and testify to His gospel promises. They are signs of what He has done for all His people. Ang tawag natin doon ay elect. And what is true of all those who believe. Yung mga nanampalataya. So, sign yon ng mga ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. They also point to the second coming of Jesus. Yun po yung pag sinabi ho nating sign. And seals naman. Okay, bago tayo pumunta sa seals. It is signs because they symbolize the blessings of salvation, forgiveness from sins, reception of the Holy Spirit, and the ability to commune with the presence of our Lord Jesus Christ. So, yun po ang ibig sabihin po nun ay mga tanda na nag-point po kay Jesus Christ at sa kanyang ginawa. Ang tawag din natin doon ay seal. Ang seal o tatak na nagpapatunay na authentic. Noon, para malaman kung totoong galing sa hari o sa official, ay may nilalagay na seal sa isang dokumento. So, ganun din naman sa atin ngayon, di ba? Nilalagyan ng tatak, ang mga diploma, certificate, at ibang mga document po na mahalaga. Now, ang sacraments ay tatak, assurance na totoo. So, ang quote-unquote na believer, may pagkakataon na tinatakan, pero depende yan. Minsan kasi parang hindi totoo, di ba? Maraming mga nabautismuhan, maraming kumakain ng Lord's Supper, pero hindi totoo yung believer. So, walang problema doon sa tatak
kundi ang problema ay yung tao mismo, hindi tunay na believer. So, mas nagbe-benefit ang tunay na believer sa blessing ng sacraments. Kasi yung sacraments ay may kalakip na pangako. They actually bring the blessing to us. They assure us and stirs up our faith to receive His blessing. So, mahalaga po yung mga kapatid. Ito po ay sign, ito rin po ay seal. Ito po ay inuutos ng Panginoon at ito po ay pamamaraan ng Diyos kung paano tayo pagpapalain o pagpaparanas ng kanyang biyaya sa buhay natin. So, kung isang tao ay tumanggap sa Panginoon, naunawaan niya ang gospel, ang susunod ng kanyang mauunawaan ay ang kahulugan ng ginawa ng Panginoong Hesus at ang kanyang mga pinag-utos. Katulad ng bautismo sa tubig at pag-take ng communion in a regular basis with remembering what Jesus had done, experiencing God's grace and favor through the work of the Holy Spirit. So, ang tanong sa atin, tinuturing mo ba na ikaw ay Christian na? Nagpabautismo ka na ba? Kung hindi pa, dapat magpabaptize ka na kasi utos siya ng Panginoon sa lahat ng believer. So, naunawaan mo ba ang ibig sabihin ng Lord's Supper o Communion? Kung hindi pa, magpatuloy sa pag-aaral ng discipleship natin. So, magandang araw sa inyo mga kapatid at patuloy po tayong lumago sa pagkakilala sa Panginoon. God bless po.